Tinatanong po talaga ng taong bayan na hindi lamang po ang masasabi nating, alam niyo naman, hati ang ating bayan, eh. Pero lahat nagtatanong dito, ano po ba ang katotohanan? Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin is really to rationalize po yung deployment ng PNP natin, and we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kaming tinanggalan. Even yung mga classmate ko ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, I've already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, then when they retire kasi may mga threat, it's only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, no, ang deployment po, we have to refrain po yung kasi ang term po natin, VIP ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat, and there's a difference between a perceived threat and an actual threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize, and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang, ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang, when we see two staff personnel na nandun po being used as a security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people, we have to account them, we want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure with the stand, strong stand against the CPP NPA, wala siyang threat na buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more person, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay Bibi? May 31 pa po. 31. Opo. Is the 31 remaining security of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya, and it's being headed by a full colonel dun sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin, to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, ang sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them dun sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you for the record that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako or
just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a Wala complement. na ko doon sa... Because, sandali lang. sir, it was Wala ka na being... doon, wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya. Dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang maritin doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero, yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA, at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakaya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, ay... Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Our chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yun, I really hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no. But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. I have hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na CPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Or chairperson, no? Hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano? Ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. No? Then, ang sinasabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it be po. And we will help in securing the Vice President po. Wala na bang nakadeploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang? Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her, iwan ka nga, pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao, na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun. Andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng, tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel. And ang sabi ko nga, ang 106 does a complement. Wala na ko doon sa... Because, sir, it was being... Wala tayo doon sa AFP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya. Dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang
pangalawang Pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang ma-retain doon na 31. Walang problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo, as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Ang tagal na natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang, ako, bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo, pwede ba na yung 31 na yun, bigyan mo siya ng laya na pumili na yung tinanggal mo, na dinala mo dito sa Region 4 na mga taga Davao, baka pwede yun nilagay mo para naman may peace of mind siya na sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pakiusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. This is my personal appeal to you, being a Filipino. Kasi ayaw ko talaga na may mangyari sa ating pangalawang Pangulo. Pag yan ay naambos ng NPA, at nagsipagtakbuhan yung mga security niya, nakakahiya tayo. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga Davao na talagang makipagpatayan sa kanya, yung mga lokal, ay Yun na po ang pumili dito. Bago na po ba sila? Our chairman, no, hindi ko kasi nakita. It's only the 106, no, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 358 na AFP. Ang 106 na yun, I really hindi po sila kilala. Ang sinasabi ko lang, we have to reduce our personnel. Based dun sa recommendation po ng PSBG commander, I have to talk to these people and talk to the chief of staff of the VP kung tama po yung numbers, no. But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. We have no, hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the VP, of course. Yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman na CPNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Our chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ano, ang sinasabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yun, tao niya po, yung 106 na yun. No? Then, ang sinasabi ko, have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security. May mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal ko po lahat. basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her very well. Kailangan talaga natin i-secure. So, yun lang pag-iusap ko. Kahit na hindi mo na ibalik yung the same number na tinanggal mo, ibalik mo lang yung mga taga Davao na palagay ang kalooban niya, at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala na yung naiwan sa 31. I know, it's no longer your job dahil alam ko as PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi kung ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panirating ko lang sa'yo. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you very much. Salamat.